hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Bro Incorporated. This is 8 Tri TV. Sa unang 6 na buwan, dapat breastfeeding lamang kay baby. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding hanggang 2 taon o higit pa. Mahalagang bahagi ito ng first 1,000 days ni baby. Isang paalala at pakikisa sa buwan ng nutrisyon mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 11 hanggang alas 12 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda. Tinamukha ko yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda. Tinamukha ko yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radyo Bandido at sa mga nanonood sa atin kanina pa ho alas 8 sa 8 Tri TV ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po ay mag-aanyaya sa inyo hanggang alas 10 sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa
Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Okay, mga kaibigan, kanina po para sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DCRJ, no, pinag-uusapan namin ho ito naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Specifically, kanina ho, nakatuong kami dito sa pinagsasabi ni Marivic Leonen na dangerous president daw para sa mga trial courts itong pagpapalaya kay dating Presidente Arroyo. Sinasabi niya siguro, mga kaibigan, na na para bang hindi na sila magbabago ng desisyon. Yun na, mas nakakatakot to ang Korte Supremang sa mga pahayag nilang ito. Alam niyo kung bakit? Ito yung dissenting opinion. Kasi 11 ho yung bumoto ng pabor kay Gloria. At apat sila, kasama ito si Marivic Leonen tsaka si Maria Lourdes Sereno. Si Sereno po tsaka si Leonen parehong appointee ni Noynoy. Alam naman ninyo yan. Kaya iisa tono nila Si Noynoy din, ganun Hindi naman siya justice. Nahihirap sa inyo, tapos na kayo. 6 na taon ka sa gobyerno, wala ka namang ginawa. Kung talagang matibay ang ebidensya, di ba ikaw nag-appoint dyan kay Sereno? Ngayon kayo magngangawa para magkaroon ng issue laban sa kasalukuyang gobyerno. Yan ang talagang niyan Punteriya niya, kunyari lang yan Yan sila Leone na yan. Mga kaibigan kung tutuusin ninyo, dapat mapagpapalitan na yung mga justice na yan Kaya dapat dito sa pagbabago ng konstitusyon, isama yung mga paggupit sa kapangyarihan ng Korte Supremang inaabuso na. Masyado nang ginagahasa ng mga maestrado yung kanilang kapangyarihan. Isipin mo, hindi ako makagloria. Alam ninyo yan, alam ng marami yan. Ang atin lamang po dito ay yung pinapanigan yung pong rule of law. Kaya ayaw mo sa isang tao, kaya gusto mo sa isang tao, hindi yun ang dapat masunod yung kagustuhan mo. Kung hindi, kung yung proseso sa ilalim ng batas. Yun ang rule of law. Yun ang dapat manaig. Hindi yung gusto natin. Gusto ko lang niya Kasi pag doon, katulad ng nangyayari ngayon, namimili kayo ng paborito nyong magnanakaw. Bakit kay Erap tahimik kayo? Yan convicted dyan. Ito hindi convicted dito Si Gloria Macapagal-Arroyo. Si Erap Estrada convicted dyan Kaya kung ako si Gloria Macapagal-Arroyo, mabubuisit ako Hindi ako matutuwa pag sinabi ni Erap na magkapareho kami. Kung ako si Gloria. Bakit? Hindi tayo magkapareho kasi ako acquitted, wala akong kaso. Ikaw, convicted ka. Yun ang dahilan, sabi nga po ng mga pumabor sa pagpapalaya kay Gloria, masyadong mahina ang ipinresentang ebidensya ng Office of the Ombudsman. 6 na taon yan, hindi nyo na-detect. Hindi ninyo naramdamang mahina ebidensya ninyo. Hindi nyo naramdaman na walang paglilitis na ginawa labang kay Gloria Macapagal-Arroyo habang nakakulong sa veterans. Hindi rin naramdaman ng ombudsman na nakapagpiyansa yung mga co-accused ni Gloria. Conspiracy. Sabi nila. Ibig sabihin, pag nakapagpiyansa, doon pa lang dapat naramdaman nilang mahina. Bakit? Kasi sa kasong plunder, wala hong piyansa yan Walang piyansa yan, plunder. Pero bakit pinayagan makapagpiyansa nauna
yung mga nauna na nakapagpiyasa na co-accused ni Gloria sa kasong plunder. Yung kasong plunder, tandaan po ninyo, conspiracy yan. Sa buwatan yan. Pero nakapagpiyasa yung mga kasama niya. Bakit ho? Doon pa lang dapat nalaman na ng ombudsman na mahina ebidensya. Kasi po, sa kasong plunder, bagamat ito'y walang piyansa, pwede ka makapagpiyansa kung mahina ebidensya sa iyo. Hindi pag malakas ka sa sa Korte Suprema. Pwede ka makapagpiyansa, kamukha si Enrile. Oo. Hindi kamukha nung kay Erap, malakas talaga ebidensya doon. Ito 5 taon hindi tumakbo yung kaso. Nakatenga si Gloria dun sa kwan. Kung kayo ikulong ng ganon. Kung ako may kasalanan, okay lang yun Si Gloria dapat tinuloy-tuloy yung paglilitis pero lumabas kaya hindi nila malitis, wala silang ebidensya. Hindi nila kayang panindigan, mga kaibigan. Yung paghihiganti, hindi nila mapagtibay. Alam mo ba, sinabi pa ni Erap, si Gloria Anya, wrongfully accused. Ako rin, wrongfully accused. Siya daw, mali daw yung sa kanya. Paano magiging mali yun tinanggap mo? Oo. Kaya nga, kinumbik Hindi. Kung mali yun, ang ginawa ni Erap ay nag-file sana siya ng motion for reconsideration doon sa desisyon sa kanya ng Sandigan Bayan. Tinanggap niya yun. Hindi siya nag-file ng motion for reconsideration. Kinilala niya, tinanggap na niya yung desisyon. I-waive na niya yung karapatan niya kasi motion for reconsideration, pag yun inaffirm ng Sandigan Bayan, pwede pa siyang tumakbo sa Korte Suprema kasi reclusion perpetua yun, automatic yun automatic review, pero winave niya yung right niya. Dahil sabi, inamin niya yung kasalanan niya. Bakit mo sasabihin wrongfully accused ka? Inamin mo inadmit mo, may kasalanan ka, kinilala mo na yung desisyon. Yung unang desisyon ng Sandigan Bayan na convicted ka. Paano mo sasabihin wrongfully accused ka? Pareho daw sila. Ang mali doon, yung ipareho mo si Gloria sa'yo. Yun ang wrong. Kasi si Gloria, yan ang wrongfully accused. Wrongfully accusing Gloria. Dahil sa hindi naman siya convicted, hindi kayo magkapareho. Acquitted siya Acquitted si Gloria. Ang katunayan, ito katunayan na mahina ebidensya. Isang katunayan dyan yung si Gloria po inalok ni President Roddy Duterte ng pardon. Pero tumanggi si Gloria. Kasi po, pag sinabi mong tatanggapin mo ang pardon, tinatanggap mong convicted ka, kamukha ni Erap. Bakit si Erap, sentensyado, convicted, inamin pa. Bakit? Humingi siya ng pardon ng patawad. Di ba yung pardon, patawad? Aaminin mo muna yun Yung patawad, mga kaibigan, iginagawad yun, inia-apply lamang yung pardon dun sa parusang kulong. Pero pag binigay sa iyo ang pardon, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, wala ka ng kasalanan. Hindi nabubura ang krimen mo. Hindi binubura ng pardon na ikaw ay nagkasala sa batas. Iba yung inamin mo kasalanan mo kaysa wala kang kasalanan. Inamin mo. Di ba? Ibig sabihin, may kasalanan ka. Kaya ka nga pinatawad binigyan ng pardon. At saka humingi siya. Humingi ka. Humingi ka ng pardon ngayon, kaya ka lang nakalaya kasi yung pagkakakulong, yun ang pinapardon sa'yo, hindi yung kasalanan mo na ginawa. So, convicted ka talaga, di ba? Ngayon, yun ang ayaw ni Gloria, tinanggihan niya dahil alam niyang mahina ang ebidensya laban sa kanya. Hindi ba? Bakit ako tatanggap ng pardon
pwede ko namang ilaban ang kaso ko. Pag tumanggap ako ng pardon, ibig sabihin, naamin ko na. Wala pa akong sentensya, aminin ko na. Yun ang implikasyon nun. Mga kaibigan, di pa nga ako nahahatulan, hindi nga ako nalilitis eh. Hihingi ako ng pardon? Ba't ako hihingi ng pardon? Baliktad naman si Erap. Nakumbik na, umamin pa. Ngayon sinasabi, wala siyang kasalanan. Wrongfully accused din daw siya. Hindi ba ano yan? Hindi ba dapat ang Korte Suprema o kaya Sandigan Bayan gumawa ng hakbang labang kay Erap? Kasi sinasabi mong hindi ka convicted, di ba dinidistort mo para mo sinasabing siraulo ng Sandigan Bayan na humatol sa'yo? Ibig mo sabihin, manloloko sila, sinungaling sila. Hindi ako. Bakit? Kasalanan. Kasi kinumbi ka nila, tapos ngayon sinasabi mo hindi ka convicted. Ha? Hindi ba wala bang krimen yun na ginagawa? Pwedeng yan. Kasi po, halimbawa, ikaw pinardong ka. Pagka yung pardon pagka nilabag mo, yung kondisyon, yung kay Erap, conditional yun Sinabi lang na absolute ng Korte Suprema, pero hindi totoo yun Yun ang hindi totoo. Yung sinabi ng Korte Supremang absolute. Conditional pardon yun Sa mga pardon, pwedeng o kaya kansilahin ni President Duterte. Irekomenda ang pagkansela. Irekomenda kay President Duterte ng Sandigan Bayan ang pagkansela sa pardon ni na ginawad kay Erap Estrada dahil sa pambabasto sa batas. Isipin mo, niloloko mo yung tao, yung mga tao na pinalilitaw mo wrongfully accused, convicted ka Hindi ka wrongfully accused, umamin ka. Umamin mga kaibigan. Sabi mo, nung umamin ka, nanloloko ka lang. Ganun yun tapos na yan Kaya pinalilitaw niyang nanloloko, Sandigan Bayan. Parang baliwala yung batas sa kanya. Pinaglaruan mo lang. Ano yun? Formal proseso yun ng batas. Hingi ka ng tawad, bibigyan ka ng pardon. Tapos ngayon, iba sinasabi niya. Ganun lilitaw yan. Ngayon, mga kaibigan, pati ho to si Associate Justice Marvic Leonen, ang sabi niya pa, yun daw ombudsman, yun daw kaso ni Gloria, kahit hindi pumatak sa plunder, pwede naman daw kasuhan siya sa mas mababa, yung po yung malversation. Wala kang ebidensya paano mo nga papailan na. Sa palagay ba nito si Marvin Leonen, tanga yung pinagsasabihan niya? Sino ba tanga sa inyo? Ikaw o yung pinagsasabihan mo? Masyado mong pinalalabas na mangmang yun. Ikaw ang dapat tanungin Bakit wala nang nangyari dun sa kaso ni Arlene Lerma? Yung Judiciary Court Fixer na pinaimbestigahan sa'yo. Ano naging investigasyon mo ron? Ano resulta? Bakit wala doon si Arlene Lerma? Itong kaso ng Judiciary Fixer na ito, ipahanap ito dapat para makastigo itong mga maestrado ng Korte Suprema. Ginawa nilang cover up doon sa kasong yun na nagbubulgar ng malaking katiwalian sa judiciary natin kasama Supreme Court. Mula po sa Piskalya, bagay Department of Justice yan, kasama na mga husgado, all the way to the Supreme Court, na nai-impluensyahan ng mga influence peddler ng number 1 po dyan na kung tawagin Janet Napoles sa judiciary, walang iba kundi si Arlene Lerma Angeles na naging empleyado ni Isko Moreno. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire.
Kung marami po sa pamahalaan natin ang mga hambog, mga kaibigan, hambog, marami niyan. Kahit sa pribado, marami niyan. May kilala kami, pangalan Ahon Chin Wala naman ito. Sobra, no? Wala naman papel ito sa lipunan, mga kaibigan. Ngayon lang ako nakakita na nagpapakilalang leader ng media, maraming bodyguard. Bakit? VIP ka ba? Hayop, mga kaibigan, ito si Presidente Duterte ayaw magpatawag ng His Excellency. Pagpapakita, patunay na talagang si Duterte ay hindi po matakaw sa karangalan. Hindi po siya masiba kamukha ni Erap. At lalong hindi po siya kasintakaw ni Erap sa titulo. Ang titulo ni Erap convicted plunderer. Ba't mo tatawaging president mayor yan? Kiliting-kiliti siya ron. Ngayon yung nagbansag sa kanya nun, yun din ang tumarantado sa kanya. Di lumalabas, kami pa nagmalasakit sa'yo. Akala binabanatan lang natin siya. Lumabas ngayon lahat ng pinagsasabi natin, totoo. Na yung mga ginamit mong garapata dyan sa Maynila, sa bandang huli, ikaw ang kakagatin yan. Sanay sa kawalangyaan niya mga yan. Diyan na buhay yan Yun ang gustong maging buhay nila Yung kawalangyaan, yung mag-aamang lakuna, nakita mo ginawa sa'yo. Mali ba kami ron? Galit na galit ka sa amin? Ngayon, kanino ka ngayon? Galit na galit. Di ba dyan? Nagkapera pa sila sa'yo? Bakit? Kami ba humingi ng pera sa'yo para magalit ka sa amin? Wala kang karapatan, baka sipain kita. Si Duterte, ayaw niyan tawagin siya, kahit sa sulat Tandaan niya, kung susulat kayo, huwag kayong manguuto. Huwag niyo nang utuin si Duterte, di niyo makukuha sa uto ito. Ito'y nagpapaiwatig na si Duterte hindi uto-uto. Kaya wag na kayong magtangka na utuin niya Freddy Aguilar. Baka utuin mo si Duterte, ilapit mo yung Ubando Landfield. Nananawagan kami kay Gina Lopez na unahin mo nang ipasara tuluyan, permanente na yang Ubando Landfill para hindi naman manganib ang kapakanan ng ating mga kababayan diyan po sa bayan ng Ubando sa Bulacan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ngayon, yung iba hindi naman nila titulo nagpapatawag. Lalo mga congressman. Makikita mo sila sa plaka pa lang hambog na Ba't kailangan mo ipaalam na ikaw kay congressman? Buti na lang hindi na malupit ang MPA ngayon kamukha nung araw na merong mga Sparrow unit na nag-aabang. Mga kaibigan, ba't ko pa alam na ako congressman kung ako congressman? Kayabangan para maging magmukha silang mga first class citizen sa bansang ito. Lahat ng titulo gusto nila kanila. Kasi sinabihan ni Duterte mga cabinet member niya, huwag kayong pagkatawag ng honorable. Yung honorable. Yan ang tawag din sa mga congressman honorable. Simula ngayon, sa panahon ni Presidente Duterte, huwag kayo tatawag ng honorable. Kahit mga cabinet secretary, kung yung tatawaging honorable yan. May honorable ba painom-inom ka sa kape di Malate? Honorable ba yan? Honorable Tapos pinaghahalikan mo yung mga babae ron, yan ba honorable? Pinaghihipuan mo, para kang si Ruben Lista na hinahaplit-haplit mo yung mga babae doon sa kape di Malate. Ngayon, ang magiging ladies drink doon, gasolina yata. At least, pag ginawa mo Crudo. Ang tawag naman sa'yo, hindi honorable. Di ba?
Masama honorable, tapos ganun ang gagawin mo. Buti na yung safety. Ang ipapainom daw na ladies drink ni Ruben Lista ngayon sa Cafe de Malate, kasi itong si Ruben Lista, walang yano ha. Bilib din ako sa kapal ng mukha ng taong ito. Lahat ng gobyerno gustong masampahan ito eh. Wala ring iniwan ito pinagkaiba sa rapist. Ang gusto laging nakakasakay sa mga babae. Mga kaibigan. Ito namang si Ruben Lista, lahat ng gobyerno, administrasyon, gusto niya kasali siya. Ngayon tiba-tiba na naman ang damuho. Patutukan mo yan na President Duterte, yan si Ruben Lista. Pagdating mo sa pera, hindi lista yan, listo yan. Lalo pa nasa PNOC ka. Langis ang pinag-uusapan natin dyan. So, sa Cafe de Malate, babahanan naman ng drinks. Pero ang ipapainom na drinks nito ngayon crudo. At saka yung mga gasolina. Unleaded, tsaka leaded. Mahilig din magpatawag yan ng mga kung ano-anong titulo. Si Ruben Listang mayabang, Ito'y panahon pa ni Marcos, nasa Philippine Navy, lintik na ang kinita niyan sa Department of Public Works and Highway Robbery. At yan isipin mo yan, isa sa mga kauna-unahang nakakuha ng unit dyan po sa Isensa. Magkano ba sweldo mo, Ruben Lista? Isipin ninyo, Isensa. Dyan nakatira sila Imelda Marcos. Ang lalaki ng unit dyan. At napakamahal niyan dyan po sa Daport. Sinasabi ko lang, dati kabit niya, kasama niya nung araw si Janet dyan sa DPW, pa yan Ministry of Public Works and Highway Robbery. Ito nung nawala sa pwesto, napunta naman ito sa opisina ni Bongbong Marcos. Mabuti-buti na lamang at marunong din ang tadhana, hindi nanalo si Bongbong Marcos. Di lalo na ika nga po nagtamasa na naman ang husto si Ruben Lista kung sakasakaling nangyari po yun. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Tawag na lang natin President Duterte. Yun daw ang sabi niya. Yun na itatawag nyo. Kami po magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mensahe mula po sa ating impilan. Huwag po kayong aalis. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This is 8Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vikanda. It's 9:30 Minute. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ang paghahayag sa tunay na kalagayan ng bayan. Ano nga ba ang adhikain at nais gawin ng bagong administrasyon para sa ikauunlad ng bansa?
Tunghayan ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 25, 2016. Sabay na mapapakinggan sa DZRJ 810 at mapapanood sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw, pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Sisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, itong mga sinasabi ngayon Supreme Court, ito si Lalionen, yung mga dissenting opinion, at saka ito si Pinoy. Siyempre po siya nag-appoint, lumalabas. Ito mo si Duterte, walang sinasabi. Oo. Hindi kumikibo si President Duterte, kahit na may mga patutsada yung iba, na para bang sinasabi nila na may impluensyang nagamit dito kay Duterte. Wala Oo, ano pakialam ni Duterte dyan? Ano pakialam niya sa inyong mga justice? Si Gloria, inalok ni Duterte. Ayaw naman ni Gloria. Pardon nga inaalok ni Duterte. Meaning to say, pag tinanggap ni Gloria yun, inamin niya, convicted siya. Oo, galing yun parang si Erap, convicted talaga, umamin. Ngayon, pati itong si Panot, siyempre, nabigo siyang maisagawa nung kanyang mga inaasahang magbabantay na wag makalusot si Gloria, wag makalaya si Gloria kahit na hindi makatarungan. Nagtatanong pa si Pinoy, asan na niyang hustisya ron? Paano niya yung ganun-ganito? Paano asan? Wala na bang mananagot? Ay, naku, Sus Mariosep, mga kaibigan. Sino mananagot doon sa pagkakakulong ni Gloria na hindi niyo nilitis? Ikaw ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Noong mga panahon na yun, ba't wala kang ginawa? Ano ginawa mo? Umimbento lang kayo ng kaso? Lumalabas, umimbento kayo dahil wala namang kayong matibay na ebidensya. Yun ang lalabas nun. Kaya na-acquit si Gloria. At ang pumapalag lang dito sa Korte Suprema, ito ring tad-tad din ang kasalanan. Ito si Chief Justice Sereno tsaka si Associate Justice Marivic Leonen, mga kaibigan. Eto para matigil na kayo sa pagtatanong ninyo, yung tanong ninyo, halata na hindi nyo kinu-question yung karapatan naman ng tao. Yung karapatan ng tao sa ilalim ng batas, katulad ng right to speedy trial, right to due process of law,
hindi due process yun, di ba? Overdue yun eh. Yung process ninyo, masyadong matagal. Eto. Bakit ang Korte Suprema? Bakit si Pinoy tahimik sa mga kaso na may desisyon ng Korte Suprema? Halimbawa, yung kaso na nagpapatigil sa importasyon ng mga imported vehicle sa Port Irene. Ayun. Ipinatupad ba yan? Yan desisyon ng Korte Suprema? Sabihin ninyo, hindi na sa Korte Suprema ang problema dyan. Sino magpapatupad? Halimbawa, ang executive government natin, executive branch. Pero, ang Korte Suprema ay merong pananagutan para matiyak nila na yung mga desisyon nila ay naipapatupad ng executive. Yan ang kung tawagin ay check and balance. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Hindi ko mo nagdesisyon ka, baliwala na yun. Bahala na si Batman. Bakit hindi pinatupad ni Pinoy yan? Yung tungkol sa kaso ng Port Irene. May desisyon ang Korte Suprema dyan. Hindi lang yan, marami pa. Di ko nababanggitin yung isa. Mas malaki yung isa. Mga kaibigan, pinatupad ba yan ang Korte Suprema? Ang hirap dito kay Marvic Leonen eh. Sabi nga ni Chiquito yun daw butas ng karayom nakikita pero yung butas ng donut hindi. At saka sa mga desisyon laging nakasulat this is final and executory. Sabi, kailangan ipatupad. Diba? Ba't di nyo pinapalo up yung mga ganyan? Sa Supreme Court yata hindi nilalagay na final and executory. Ang nilalagay doon, yung titulo, entry of judgment. Hindi, doon sa decision yan this will be executed immediately. Meron ganong mga executory. Halimbawa na, hindi na kailangan yun Ang kailangan, pag dinesisyon na nila, hindi natatapos doon ang kanilang tungkulin. Ang kanilang responsibilidad. Kinakailangan masiguro nila na naipatutupad. Naipatutupad. Bakit? Baliwala kayo pag hindi na ipatupad yung order nyo Gaano karaming order ang ginawa ng Korte Suprema na hindi na ipatupad? Yan ngayon ang tanungin natin. May power of contempt sila Pag di mako-contempt ka. Ba't walang nako-contempt? Di ba? Iyan ang sinasabi natin. Isa pa lang dyan, yung kaso ng Port Irene sa Cagayan. Yung nagmamaskarang processing zone, economic zone, sa Cagayan, sa Santa Ana, Cagayan. Bakit yung desisyon doon hindi na ipatupad? Maraming desisyon kung tutuusin ninyo ang Supreme Court na mas masahol pa sa kinu-question nila. Katulad halimbawa, yung pabali-baliktad ninyong mga desisyon. Kaya nga tawag niya dangerous precedent kasi mapanganib na pagtutularan Delikado. Pagtutularan niyang batas na yan sa mga trial courts. Mga kaibigan, bakit delikado yan? Mapanganib, yung sinasabi nila. Samantalang sila nga po magdidesisyon ngayon sa isang disqualification case. Kinabukasan, iba na naman ang desisyon nila Yung disqualified ngayon, bukas, hindi na disqualified. Pero iba na ang personality. Iba na tao. Ito, halongkatin ninyo, halos host case, iba.
disqualified yun. Si Erap, hindi disqualified. Anak ni Singson, hindi disqualified. Oh. Samantalang yung mayor sa Ilocos din, babae, disqualified. Dahil merong pending case sa Amerika. Si Singson, convicted sa Hong Kong. Oh, pwede raw si Singson, pero yung mayor na babae sa Ilocos Sur, hindi pwede kasi pending lang ang kaso. Dapat pala convicted yun, ano? Para pinayagan. Sana sinabi ng mayor, de convicted. Dapat mag-motion for reconsideration siya ngayon sa Supreme Court. Dahil pinayagang makatakbo si Ronald Singson na convicted sa Hong Kong, siya naman pending lang. Ngayon, siyempre, kung ano yung desisyon, yun ang ruling, yun ang jurisprudence sa Korte Suprema, yun ang president. Mga kaibigan, di baguhin nung mayor, sumulat siya ulit sa Supreme Court, napayagan siya, sabihin niya, convicted siya. Convicted din siya. Para mapayagan siya. Tignan ko kung papayagan siya na makatakbo katulad ni Ronald Singson. Mga kaibigan. Ang kaso nun, kung ikukumpara ninyo, ang kaso ni Singson, droga Sipin mo, public official, nagdodroga? Anong katarantaduhan yan? Hindi ba nga sinasangkot nga ngayon yung mga government official na may kinalaman sa illegal drugs? Ano tawag mo dyan? Pagkatapos sasabihin ng Korte Suprema, hindi raw immoral yun? Yung si Singson, si Ronald Singson, dahil sa possession ng nahulihan ng droga sa kanyang possession, na pinasok niya sa Hong Kong. Mga kaibigan, tignan ninyong malaking kalukuhan ng Supreme Court. Kami nag-ahamon, Kasamang president yun. Alukayin ninyo yung mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema pero hindi ipinapatupad. Isa na nga po dyan, yung kaso ng Port Irene sa Santa Ana, Cagayan ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Kahapon po, hindi natin napag-usapan yung sinasabi ni Abby Binay na sa Makati daw po ay ipinag-utos niya na katukin din yung bahay ng mga mayayaman sa mga kwan dyan, yung mga malalaki, mga mga milyonaryo talagang subdivision. Halimbawa, Forbes Park, Dasmariñas, Magallanes, San Lorenzo, Urdaneta, ano pa? Meron pa yung San Miguel, meron din yan, San Miguel, di ba? Sa may Bel Air. Mga kaibigan, tayo unang nagsabi niyan na magkaroon ng ganyan. Pero, kaya bang gawin ni Bina yun? Doon sa Makati. Yun. Kaya ba nilang ipatupad yun sa Makati? Oo. Pangunahan mo. Ikaw mayor dyan Ikaw ang kumatok. Oo. Baka mamaya magkaroon ka ng katok. Yan ang problema. Hindi baling magkaroon ka ng putok, huwag ka lang magkaroon ng katok. Di ba? Okay lang yun putok sa kilikili. Pero para magkaroon ka ng katok, putok. Delikado tayo dyan. Bale, kung putok ng baril. Okay na sa akin yung putok Huwag lang katok. Ngayon, tayo unang nagbungkahi dito nun Tayo nga nagtatanong Dahil sa mga napapatay lamang at ang mga sumusurrender lamang, yung mga mahihirap, nakatsinelas, nasa loob pa ng bahay, bumubulagta, lumalaban daw. Nakabulag. Mabuti ngayong araw na ito, may balita kaninang umaga
na may lumabang inchik Drug lord. Oh. dyan sa Valenzuela. Damihan nyo yung lumalaban na yan, na inchik, ha? Galit na galit kayo sa China, ang tatapang ninyo. Samantalan doon sa China, pag nahuli yung mga Pilipino, binibitay doon, lalo na yung mga, yung mule, drug mule. Walang patapatawad, basta mga yun, mga hindi talagang kanila yun, nasilaw lang sa konting tip yun, mga kaibigan, pinagdala, pero hindi talaga involved sa droga. Ang masama, droga yung kanilang binibitbit para dun sa mga lumalapit sa kanila. Nabibitay Bitay. Talaga mahigpit. Firing squad. Death by firing squad. Ba't tayo dito, bait natin sa mga Kimong? Si Kimong, mga kaibigan, ba't hindi pinatatawag ni Duterte yan? Naimbestigahan na yan. Di ba nakahuli sa Cagayan ng naubod ng daming droga, nahuli dyan sa Cagayan, sa Claveria, sa isang resort. Pagkatapos, eto si Kimong, alam naman ninyo na nung araw naimbestigahan na yan ng Senado tungkol sa droga. Bakit naman sa Cagayan kung kailan nandun si Kimong, tsaka naman tayo makakahuli ng sangkaterbang Shabu. Sa Cagayan din, sa Claveria. Mga kaibigan, ano ba ito si Kimong na ito? Malakas bang sex appeal nito sa droga? Ang spokesman niyan, di ba? Si Ping Lacson. Ping. And really? Kala mo, kunyari, nakikigalit-galit sila sa droga. Como si Duterte, galit sa droga. Ang daming nakikigalit ngayon. Nakikigalit sa droga para hindi mahalatang sila kasali sa droga. Nakikimura pa. At nakikisa nga, sige, patayin yan. Wag lang si Kimong. Ano kaya binabalak naman ng ating pamahalaan, mga kaibigan, doon sa mga sa mga nangyari sa Bangladesh. Yun. Yung investigasyon sa pagnanakaw, tawag doon, yung tungkol sa money laundering. At saka pagnanakaw. Hindi lang money laundering. Banking heist. Yung ninakaw yung pera sa gobyerno yun. Pera ng gobyerno yun. Sa bangko rin ng gobyerno. Nahack yung computer. Bakit parang hindi yata mga interesado tayo dyan? Mga high profile na kaso ho yan. May isosoli na raw $15 million. Ang laki ng kulang. Meron pang susunod daw. Ito naman, bagbasa tayo ng text kasi Biyernes ngayon, kakaya sa mga nagte-text. 4545 ang last digit. Yang si El Noynoy alias Boy Sisi, tunay na hindoropot, talaga mag-isip. Kaya nga napeste ng todo. Taas nyo. Sandali lang daw Naipit. Ayan. Ako, ayan na. Okay. Itong lipunan natin, kaya nga nagmana din sa kanya sa pagiging animal yung mga iilang animal. Kala ko delima. At buwang na mga hukom na nandyan sa Kwarta Suprema, kaya kulang pang bayad talaga mga buhay nila sa mga kahayupan pinagagawa dito sa bayan nating naging republika na ng mga kahayupan. Maraming salamat po, Donald Nantondo. Itong si Dilima, naalala ko na naman, Sus Mariosep. Lumalabas na katotohanan, tignan mo. Sila pala talaga may kagagawa na spoiled yung mga drug lord doon kasi kumita sila raw. Sigurado po yun. Ngayon, maamo pa sa tupa Maliwanag yun. Sa loob ng 6 na taon. 9239, dapat kasuhan na itong si Drilon. Kumita ito ng 100 million DAP
500 million ICC project. Ano yan? ICC? International Convention Center. Nagagastosan naman ng Mega World ay hina-hijack niya at gumastos ng 1 billion pera ng bayan. Yun. 3171. Malaking kasalanan ng pagpardon ng PI na Gloriang magnanakaw Arroyo na yan kay ERAP. Dapat lang makulong yung Arroyong yan na utak din ng Ampatuan Massacre sa Maguindanao. Hello, Garci, Electoral Sabotage, Murderer, Tihangki, Pardon, Killer of Maureen Holtman. Hindi naman talaga napaparusahan ang mga presidenteng plunderers sa Pilipinas, maging mga congressman at senators, cabinet secretaries. Sabi ni Santos, yun. 4545. Yun din yata yun. Gustong baguhin at pagtakban ni convicted Mandarambong Erap Estrada yung bulok at basurang pagkatao niya. Kaya kung kani-kanino hinahalin tulad yung animal na pagkatao niya. Kaya naman kung maibabalik sa kulungan o malipol na yung katulad ni Mandarambong Erap, tunay na magbabago nga itong lipunan nating napuno na at sumagad na sa mga animal. Marami pong salamat, sabi ni Katropang Donald. Kapersi, ito sa 1336, hindi ba sinabi ng Korte Suprema kay Pinoy na illegal ang paggamit ng PDAP? Tingnan natin kung ano mangyayari sa isinampa ng BACC. Ito, 9239, dismayado daw si De Lima sa desisyon na pinalaya na si GMA. Ganon, pero di siya dismayado na sa pamumuno niya ng DOJ ay naging siya bumaking center ang Bilibid. Di siya dismayado na nagkalat ang nakakasuka na sex video niya. At yung kalaguyo niya, si Ronnie Dayan, big time fixer sa DOJ at NBI. Mukhang marami alam yun, ano? 9903, bakit kaya matindi galit ng hambog at mataray na si Conchitina kay Gloria? Siyempre, na-point ni Pinoy yan Yan nga ang instruction lang palusutin mo na lahat. Wag lang si Gloria. Dapat nga magpasalamat siya kay Gloria dahil sa pagiganti ni Bakla, Panot, kay Gloria, nakinabang siya. At CJ Sereno nang sapilitang sipain ni Panot, sina Gutierrez. Panot na, Gutierrez pa, no? At Corona, sampal sa mukha nila, makakapal. Sabi ni Crisia ng Makati. 6572. Sa inyo, nakailang panood lang po ako. Pero tuwan-tuwa ako at hangang sa tapang nyo. 63 na po ako at galing ng Maynila. Totoo po talaga sinasabi nyo tungkol kay Erap. Hype talaga yan, baboy. 6800. Good day, Lapid Fire. Kailan po kaya bibigay SS pension namin? Thanks po. Baka po kasi makalimutan kaming mga senior ni Duterte. Biola po ng gulod. Hindi siguro kasi senior na rin siya. At saka may bagong balita. Ibababa raw sa 55 yata o 56 ang edad na mako-cover ng senior citizen. So maraming makikinabang. Yun ang practical nun. Kasama na ako pala. Makakasama na tayo. Ako junior pa lang ako magiging senior ako. Tapos, makatutulong ba yun o makakasama? Palagay mo? Basta pera. Hindi tayo pwedeng dumiskarte nito. Sa mga chicks, Biski ba ganun Wala na tayong ganyan ngayon. Hindi na tayo makakadali niyan. Kasi senior ka na Masama yung iyong numero. Yung pera hindi. Pera yun isipin mo, bibigyan ka kahit ganun na. Yun Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais.
bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Ito po si Victor Talastas hanggang Lunes po. Sa pangalan po ni Rose Novenario, ito po si Percy Lapid. Babalik po kami sa Lunes na po. Sa ganito ring oras at timpilan, tabayanan po susunod ang mga pagbabalita ni Melchor Balawas at susundan niya ng programang Siyalala and Friends. At sa mga hindi pa nakakabili ng kopya ng Hataw, bumili po kayo ho. Hataw! 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 Kailangan pang iwanan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Justice Leonen! Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,